Pareho kaming edad 27 nang magpasyang magpakasal ni Jody. Isang nurse si Jody sa isang pribadong ospital sa Makati. Ako naman ay isang engineer ng malaking construction firm. Matapos ang 5 taong relasyon bilang girlfriend at boyfriend ay nagpakasal na nga kami ni Jody, Kuya Roms. Mailalarawan ko si Jody bilang isang mabait, mapagmahal at magalang at higit sa lahat ay walang katulad ang kagandahan niya. Hindi naman siya kaputian talaga, tama lang pero makinis at maamo ang kanyang mukha. May tangkad na 5 feet at 5 inches. Ako naman ay galing din sa pamilya ng mga professionals. Ang mga kapatid ko ay pare-parehong nakapagtapos ng pag-aaral. Matangkad ako, may magandang pangangatawan. Siguro Richard Gomez look noong kabataan niya. Unang gabi namin ni Jody bilang mag-asawa ay talaga namang napuno ng pagmamahalan ang inupahan naming kwarto ng isang hotel sa isang lugar sa Indonesia. Dito namin napili ni Jody para mag-honeymoon. Halos lahat naman kasi ng mga magagandang bansa ay napuntahan na rin namin kahit noong girlfriend ko pa lamang siya. Ibang-iba pala talaga kapag mag-asawa na kayo. Malaki ang pagbabago. Mahal na mahal ko si Jody, Kuya Roms. After 1 month ng bakasyon ay nakabalik na rin kami ng Pilipinas dahil tapos na ang honeymoon namin. Sa isang subdivision sa Antipolo ang bahay namin. Niregalo ito ng aking magulang noong kasal namin ni Jody. Nasa 100 square meters, may second floor ito at may 4 na kwarto. Malaki ito para sa aming dalawa ni Jody. Kaya pinili na lang muna namin na tumuloy na lang sa kondo na malapit sa pinapasukan niya at sa opisina ko. Balik trabaho, balik sa lahat. Pinag-usapan na rin namin ni Jody na huwag muna siyang magbuntis. Kaya hindi na rin muna siya tumigil sa kanyang trabaho bilang nurse. Pareho kaming masaya sa buhay namin ni Jody, Kuya Roms. Habang lumilipas sa mga buwan, ay lalo pa akong naging abala sa aking trabaho. Madalas na nasa malalayong lugar ang nagiging projects ko, kaya madalas na lingguhan o di naman kaya buwanan ako umuwi sa bahay namin ni Jody. Isang araw sa aking pag-uwi mula trabaho ay nadatnan ko sa kondo si Jody na may bisita. Kilala ko na siya. Siya si June, ang best friend ni Jody. Babakla-bakla si June pero palagay ko ay lalaki rin ito. Mukhang may gusto ito kay Jody pero hindi naman ako nagseselos sa kanya. Mabait si June at matagal na silang magkaibigan ni Jody. Masayain si June, palangiti at napaka-friendly niya talaga. May itsuri si June, may pagkatiso ito. Kaya nga lang, medyo soft lang talaga siya kung kumilos at magsalita. Hi June, kamusta ka na? Matagal ka na rin hindi nagpunta rito magmula nung kasal namin ni Jody. Nagkakwentuhan pa kami ni June, hindi naman nagtagal ay nagpaalam na rin siya na uuwi na. Nang makauwi nga si June ay may inamin sa akin si Jody. Madalas yan dito love si June, ngayon mo lang natsyempuhan. Nagpapasama ako sa kanya dito dahil mag-isa lang ako at wala namang makakausap. Love, what if mag-resign ka na lang sa work mo tapos lumipat na tayo sa Antipolo? Mag-start na tayo magbuo ng baby natin. Salita ako kay Jody. Napapaisip pa ang asawa ko. Mga 2 years pa, love. Hindi pa talaga ako handa. Kinagabihan ay masaya ako dahil makakapiling ko na naman ng maganda kong asawa. Sobra ko siyang namimiss. Galing ako ng shower room at pagpasok ko nga sa kwarto namin ay naghihintay na sa akin si Jody. Naghihintay ng muli kong pagpasok sa kanyang. Pagkatapos namin ni Jody ay naisipan ko magtanong ng tungkol kay June. Love, si June ba may asawa na? May girlfriend pero ewan ko ba dun, sandali lang nagkaka-GF yun, nakikipaghiwalay kagad. Kaya nakarami na rin yun. Sagot naman ni Jody. Akala ko kasi bading siya.
Kasi the way na magsalita siya at kung kumilos, napakapino. Kwento pa sa akin ni Jody, napakabait nga raw ni June at tahimik lang. Tanging siya lamang daw ang sinasamahan nito at kaibigan sa pinapasukan nilang ospital. Lumaki pala sa bahay ampunan si June at hindi na niya nakilala ang tunay niyang pamilya. Nagsikap si June para makapagtapos hanggang maging nurse na nga. After ng ilang days, muli akong bumalik sa pinapasukan kong bagong project sa Bulacan. Isang linggo na naman akong mag-i-stay doon. Malaki ang project na yon, kaya tiyak na ilang taon ang aabutin bago matapos. Ganun na nga nangyari, Kuya Roms. Lingguhan akong umuuwi sa kondo kay Jody dahil sa trabaho ko. Si Jody naman ay ayaw pa mag-resign. Plano ko na sanang magbuntis na siya at nang makalipat na rin kami sa bahay namin sa Antipolo. Sayang rin kasi ang bahay na yun kung hindi namin matitirahan. Ganun pa man wala naman ako magagawa kung ayaw pa sumunod sa mga plano ko si Jody. Hanggang isang araw sa trabaho ay may bagong pasok. Kaagad na sa akin ipinakilala ng boss ko. Ako na daw mag-orient sa kanya. Si Jeline, isang bagong engineer, dalaga at wala pang asawa. Maganda rin si Jeline at mukha ring mabait. Kaagad ko nga naging kaibigan si Jeline sa site. Wala naman kasi siyang ibang kinakausap pagdating sa work kundi ako lang. Kapag may mga gusto siyang itanong sa akin siya nagtatanong. Naging malapit kaming magkaibigan ni Jeline. Nagstay din siya sa site dahil malayo din ang bahay na inuuwian niya. Unang gabi ni Jeline ay wala kaming ginawa kundi ang mag-usap. Marami kaming napag-usapan tungkol sa trabaho at pati na rin sa kanya-kanya naming mga buhay. Marami din kaming mga engineer dito pero iisang babae lamang si Jeline. Ang ilan ay umuuwi araw-araw sa kanilang mga pamilya. Hanggang kaming dalawa na lamang ni Jeline ang naiiwan sa barracks. May sarili namang kwarto para kay Jeline at ito ay air-conditioned din. Nang gabing yon, matapos kong makausap si Jody sa video call, ay may kumatok sa pintuan ko. Patulog na sana ako nun. Nakasuot na lang ako ng boxer short at shirt lang. Nang pagbukas ko nga ng pinto ay si Jeline ang nakita ko. Oh, Jeline, anong problema? Sa gulat ko nga hindi ko na nagawa pang takpan ang parting ibaba ko. Nahirapan kasi ako makatulog, naninibago ata ako. Pwede bang dito muna ako? Kahit kwentuhan muna tayo hanggang antukin lang ako. Alas 11 na ng gabi ng mga oras na yon, Kuya Roms. Sa totoo lang, gusto ko na rin talaga na matulog. Pero andito si Jeline, kawawa naman at bago lang sa trabaho. Ayos din ang suot ni Jeline ng gabing yon, mahabang t-shirt lang at di ko alam kung may suot ba siyang pang-ibaba. Pinaupo ko na muna siya. Sa gilid kasi ng kama ko ay may maliit akong table na may computer ko at sa kabilang gilid naman ay may mahabang couch ako na nakalaan naman para sa bisita ko kung sakaling may pumasok. At may folding table din na maliit at dito naman ako kumakain kapag naisipan kong magluto. May mga gamit din kasi ako ng panluto, kumpleto at dekoryente lahat. Mayroon din ako maliit na refrigerator. Habang umuupo nga si Jeline sa couch ay pasimple akong sumusulyap sa harapan niya dahil kita ko na ang mabibilog at makinis niyang mga hita. Maputi din pala siya. Sa side ko siya unang nakita. Na balot ang katawan ng mga safety gears at hard hat. Nang mapasulyap naman ako sa ref para ikuha sana siya ng malamig na tubig ay napansin ko naman ang mga bote ng alak na nakapatong sa itaas nito. Mga regalo ito ng mga boss ko at mga kliyente namin at mga kinukuhanan namin ng mga construction materials. Marami-rami na rin pala at puro mga mamahalin lahat. Jel, gusto mo ba ng wine or tubig na lang? Tanong ko sa kanya. Siguro both na lang. Tamang-tama para siguradong antukin talaga ako. Sagot naman niya.
Habang kinukuha ko nga ng tubig at ang alak ay napansin ko naman na nakangiti si Jeline habang nakatingin sa computer ko. Sa pagtataka ko ay ginawi ko ang pagtingin ko sa computer at nagulat ako dahil nakalimutan ko palang i-off at kasalukuyan ngang nakaplay pa ang bidyong pinapanood ko kanina. Bidyong pampa-good vibes kumbaga. Hehe. Kaya kaagad ko itong inilipat sa YouTube na lang. Pasensya ka na, Jel. Wala malayo si Mrs. Next week ko pa yon makakalaro. Tinanong ko na muna si Jeline kung kumain na ba siya. Kumain naman na daw siya. Kaya okay lang kung mag-inom kaming dalawa. Habang nag-uusap ay binigyan ko na siya ng baso na may lamang yelo. At siya na nga ang naglagay ng alak dito. Habang tumatagal ay sumasarap ang inuman at kwentuhan namin ni Jeline. Nakaka-bored na pinapanood natin. Salita naman ni Jeline. Tinanong ko siya kung anong movie ang gusto niya. Gusto ko yung pinapanood mo kanina, parang maganda yon. Kinabahan na ako, lalo pa nga at kanina pa ako sumusulyap sa pagitan niya. Medyo tinamaan na rin kasi siya at malakas talaga tumama ang alak na iniinom namin. Kaya kaagad ko ngang ibinalik sa pampa good vibes na video ang pinapanood namin. Dito ko nga ay nakita kong nag-enjoy si Jeline. Hindi umobra ang lamig ng aircon sa init ni Jeline, Kuya Roms. Nakita ko na lamang ang aking sarili na lumapit sa tabi ni Jeline. Namumungay ang mga mata niyang napatingin sa akin. Nasa bandang likuran niya ako at sinimulan ko na siyang yakapin. Sumabay lang sa agos si Jeline, parang inanod ang malakas na agos. Si Jeline at ako ay nagsalo ng gabing yon, Kuya Roms. Ang pananabik ko kay Jody ay kay Jeline ko lahat na ibuntong. Kaagad namang bumalik si Jeline sa kanyang barracks. Inaantok na daw siya. Maingat siyang naglakad at baka may makakita sa kanya. May mga workers din kasi na nag-i-stay sa site at may mga security guards pa. Nagkita kami kinabukasan ni Jeline sa site, nakasuot kami pareho ng safety gears. Pareho kaming nakapokus sa assignment namin. Parang walang nangyari sa amin kagabi. Kinatanghalian ay sumabay na siya sa akin sa pagkain. May mga tindang pagkain naman sa labasan. Maraming mga karinderya. Tabi-tabi sila. Will, wag muna natin ulitin yun ha. Masakit pa ang ulo ko at ang ano ko, nanibago ata. Pinilit ko lang pumasok ngayon dahil kailangan. Salita ni Jeline sa akin. Ganun ba? Pwede naman na wag na tayo uminom. Saka na lang kapag walang pasok kinabukasan. Sagot ko naman kay Jeline. Bukas pwede? Tanong niya. Pwede naman siguro dahil Friday naman, kaya lang uuwi ako kinabukasan nun. Sagot ko naman. Kinagabihan ay hindi na ako binisita ni Jeline sa barracks ko. Baka masakit pa ang ano niya sa ginawa ko sa kanya kagabi. Sumunod na gabi, Biyernes na, ay hinintay ko siya sa barracks ko. Pero mag-alas 12 na. Pero wala pa siya. Nang pagkahiga ko para matulog na, ay may kumatok sa pinto. Si Jeline, nakaagad ko nga siyang pinapasok. Akala ko hindi ka na pupunta. Matutulog na sana ako Salita ko sa kanya. Naligo pa ako, saka may gwardyang paikot-ikot at baka may mga gising pang mga workers, baka makita akong pumapasok dito. Hindi pa tapos magsalita si Jeline ay kaagad ko siyang siniil ng halik. Napahiga naman siya sa kama. Nagtuloy-tuloy na ako, Kuya Roms. Ang gigil na nararamdaman naming pareho ay kapwa naming pinagsalo. Matibay ang container van na ginawang barracks ni hindi man lamang umuga. Sa tindi ng aking paggalaw, tuloy-tuloy ang paglalaro namin ng Olympics ni Jeline, Kuya Roms.
Kaagad din namang bumalik si Jeline sa kanyang barracks pagkatapos namin. Kinabukasan pag uwi ko sa kondo sa Taguig ay sumabay na sa sasakyan ko si Jeline dahil pareho naman kaming walang pasok ng araw ng Sabado at Linggo. Ibinaba ko na lamang siya sa Quezon City at dahil dito talaga siya nakatira. Lumipas pa ang mga araw at buwan, marami kaming ginagawa ni Jeline. Kapag umuwi ako ay sumasabay naman siya. Hanggang lumipas ang 1 taon, Kuya Roms, ay hindi pa rin nagbabago ang isip ni Jody. Bigyan ko pa daw siya ng time. Ako naman ay ganun pa rin at lingguhan kapag umuwi sa kondo namin ni Jody. Minsan, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo akong hindi umuwi. Si Jeline ang dahilan. Pinaliligaya niya ako, Kuya Roms. Wala kaming naging relasyon ni Jeline. Ayaw naman niya ng commitment. Okay lang naman daw sa kanya ang ganito. May mga nanliligaw naman daw sa kanya pero sa ngayon mas gusto niyang mag-focus na lang sa kanyang karir. Hanggang araw ng Biyernes ay naisipan kong umuwi sa kondo namin ni Jody. Ilang linggo na rin kasi akong hindi umuwi. Kaya pagkagaling ko ng trabaho ay diretso na ako sa kondo sa Taguig. Inabot ako ng gabi dahil na rin sa traffic. Masaya akong ipinarada ang kotse sa kondo nang ako ay makarating. 10:00 na rin ng gabi yon. Nasa 5th floor pa ang unit namin ni Jody. Pagkalabas ko sa elevator ay naglakad na ako papunta sa unit namin. Nang akma na akong kakatok sana ay nakarinig ako ng boses na nagmumula sa loob ng unit. Boses na bibihira akong marinig, mga halinghing ni Mrs. ang aking narinig. Nagpasya akong makiramdam pa muna habang kinukuha ang susi ng pinto sa aking bag. Sobrang kinakabahan na ako, bumibilis ang pagtibok ng aking puso. Lalo pa nga at hindi lang halinghing 2 tao ang aking naririnig. Ang langit-ngit ng aming kama ay naririnig ko rin. Malinaw kong nadidinig sa labas dahil studio type lamang ang unit namin. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng 1 timba ng nagyayelong tubig. Nanlamig ang buong katawan, Kuya Roms. Namanhid ang aking mukha at mga binti dahil tila ba may nabuo ng eksena sa aking isipan. Nagpasya akong ipasok na susi sa doorknob ng pinto. Dahan-dahan ko yung inikot at naramdaman kong may pumitik. Nang pinaikot ko ang doorknob ng dahan-dahan ay dahan-dahan ding nagbukas ang pinto. Sumilip ako sa kapirasong siwang ng pinto at tumambad sa akin ang 4 na mga paa sa aming kama. Nakatayo akong nakatulala sa aking nakita. Si Jody may ibang kasama sa aming kama. Giyang na giyang pa lalaki sa ibabaw niya. Ilang segundo rin akong napatitig sa kanila. Para akong nanood ng video na pampa-good vibes, Kuya Roms. Sobra ang pagtibok ng aking puso. Nakaramdam ako ng kakaibang init na makita ko sa ganoong anyo ang aking asawa. Pero sa kabilang banda ay sobra akong nasaktan. Sa aking nasaksihan, nakita ko kung paano niraragasan ng ibang lalaki ang aking asawa. Tuluyan ko nang binuksan ang pinto at nakapasok na ako. Kaagad akong napansin ni Jody, Kuya Roms, na isinigaw ang aking pangalan sa sobra niyang pagkabigla. Ang lalaki niya ay natakot at nabigla din nang makita ako. Kaagad ko nga siyang sinalubong ng suntok. Bumagsak siya pero kaagad din na bumangon at kumaripas ng takbo pababa ng hagdan. Tila wala na ako sa aking sarili. Manhid ang buo kong katawan, Kuya Roms. Paikot-ikot akong naglakad sa loob ng unit namin ni Jody. Habang si Jody ay walang nagawa kundi ang umiyak at humingi ng tawad. Takot na takot siya sa akin. Tila ba wala akong naririnig na boses mula sa kanya. Tila ba wala akong naririnig na mga boses mula sa kanya. Hindi ko siya marinig. Nabingi na ako dahil sa natuklasan ko.
Galit na galit ako sa ginawa niya pero hindi ko siya magawang saktan, Kuya Roms. Nasaktan niya ako ng sobra pero tinatalo yon ng pagmamahal ko sa kanya. Hanggang napaupo na lamang ako sa gilid ng kama at hindi ko na napigilan pa ang pag-agos ng aking mapait na mga luha.